Sa programang Counter Blessing ni na former Governor and Congresswoman Cherry Domingo Umali at Dr. Kitty Guzman ay isinalaysay ni Janine Pajaron, isang guro mula sa Cabanatuan City ang kanyang pinagdaan ng matinding pagsubok sa pananalapi na nagdulot ng emosyonal at mental na paghihirap sa kanilang pamilya. Ayon sa kanya, lumobo ang kanilang mga utang matapos silang mabiktima ng scam at humantong pa sa mga reklamong isinampa laban sa kanila dahil sa pagkakautang. Sa gitna ng kanyang pinagdaraanan, inamin niyang dumating siya sa puntong nawala ng pag-asa, ngunit natutunan niyang isuko sa Diyos ang kanyang mga alalahanin. Iyak po ako ng iyak kasi December po yun, hindi ko po makakalimutan. December po yun, kahit po nag-church na talaga kami kay pastor as a born again Christian po. Sa sobrang bigat po ng damdamin ko that time kasi sabi ko, saan ko ba kukunin? Paano ba mag-e-end? Punta po ako talaga sa simbahan, sa Catholic Church po. Gusto ko lang gumaan yung feelings ko. Doon po ako nag-iiyak talaga. Sabi ko po gano'n, kung kinakailangan na i-end ko na lang yung life ko para po matapos na lang. Sabi ko, Lord, kung talagang will mo na mapagtagumpayan ko to, bigyan mo ako ng wisdom kasi magulo na po yung isip ko. Noong 2024, nagbalak siyang magtrabaho bilang guro sa Saudi Arabia upang makaahon sa kanilang sitwasyon. Ngunit isang linggo bago ang kanyang pag-alis ay nakatanggap siya ng tawag mula sa Department of Education na nag-aalok sa kanya ng permanenteng posisyon. Para kay Pajaron, ang tila mga pagtanggi at kabiguan sa kanyang mga plano ay naging paraan ng Diyos upang ituro siya sa mas mabuting landas. Ibinahagi niya ang pagtitiwala sa tamang panahon at kalooban ng Diyos ang naging susi sa kanilang pagbangon at pagpapanumbalik bilang pamilya. Kung magkakaroon din po kayo ng financial breakdown, so ito po yung pagkakataon para lumapit kayo lalo kay Lord at i-surrender nyo po lahat ng worries nyo sa Kanya. Kasi sabi ko nga, kung kinaya ni Lord na i-restore yung buhay ko, na totally, fully restoration. Pero sabi nga, kagaya ni Job sa Bible, tinanggal niya ang lahat, pero kaya niyang baguhin, kaya niyang ibangon. So kaya rin po sa atin yun. Ang gusto ko lang po talagang i-share is, matuto po tayong magtiwala na huwag po nating intindihin yung bukas kasi si Lord yung magpo-provide. Kasi yun din po yung natutunan ko sa buhay ko. Sanay ako na parang lahat ng meron kami ay dahil sa pagod namin, dahil sa diskarte namin, pero hindi po yun totoo. So, lahat po ng meron tayo is because of the Lord, sa provision ni Lord. So, kung ano man po yung pinagdadaanan natin, kaya pong isustain ni Lord yun. Kasama si Elsa Navallo, Shane Tolentino, para sa Balitang Unang Sigaw.